Kamusta mga kababayan mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao hanggang Toronto, sa lahat ng OFWs at kabataang Pilipino na gustong-gusto ng katotohanan. Welcome sa ating channel. Ako si #WalkWithLan at ngayon tatalakayin natin ang isang kontrobersyal na isyung bumubulabog sa Pilipinas, ang kaso ng mga nawawalang sabungero at ang mga lumulutang na pangalan ni alias Brown, kasabay ng mga koneksyon sa ilang opisyal at negosyante tulad ni Charlo Atong Ang. No? Kung gusto nyong malaman ang buong katotohanan, hindi lang chismis, kundi fact-based na pagsusuri, manatili kayo dyan. Our goal, 100,000 subscribers para maabot natin ang mas maraming Pilipino sa buong mundo, mula Saudi Arabia hanggang New York. Kaya't i-hit na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan sa Hong Kong, Singapore at Australia. Kung gusto nyo suportahan ang aming content, magpadala rin ng super thanks, Malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ito. Ngayon, bakit nga ba mainit ang kasong ito? Mahigit 34 na sabungero o ayon sa ilang ulat, mahigit 100 ang nawala mula 2021 hanggang 2022. At ang pinakabagong revelasyon, si alias Brown, kasama si alias Totoy, ay nagdudulot ng mga akusasyong nagtuturo kay Atong Ang at maging sa aktres na si Gretchen Barreto. Pero teka, hindi lang ito simpleng kwento ng krimen, May politikong kapangyarihan at pera sa likod nito. Ano ang katotohanan at ba't kailangang pag-usapan ito ng mga kabataang Pilipino at OFWs? Sumama kayo sa akin at sisirain natin ang mga detalye ng may kaunting ngiti at talas ng isip. O bago po yan, mag-sip muna tayo ng kape. Yan, maraming salamat po. Magsimula tayo sa simula. Noong 2021 at 2022, sunod-sunod ang pagkawala ng mga sabungero, mga mahilig sa sabong na biglang naglaho na parang bula. Ayon sa mga ulat, hindi lang 34 ang nawala, may mga nagsasabing mahigit 100 ang biktima. Ang pinakagrabing bahagi, sinasabing ang mga katawan nila ay tinapon sa Taal Lake, no? Nakatali sa mga sandbag para hindi lumutaw, no? Grabe, di ba? Parang eksena sa isang crime thriller, pero ito ang tunay na buhay. Ang whistleblower na si Julie Dondon Patidogan ay nakilala rin bilang alias Totoy, ang unang lumangta, no, sa isang exclusive interview sa GMA's 24 hours, no, 24 oras. Itinuro niya si Atong Ang bilang mastermind ng mga pagdukot sa pagpatay. Kasama rin daw ang aktres na si Gretchen Barreto bilang bahagi ng grupo at maging ilang miyembro ng Philippine National Police. Pero teka, hindi lang yan, Si alias Brown na si Alan Bantiles ay lumutang din, bilang isa pang whistleblower na may koneksyon sa kaso. Ngayon, bakit big deal ito? Ang sabong ay hindi lang laro sa Pilipinas, ito ay industriya na may bilyong-bilyong piso. At si Atong Ang, siya ang gaming tycoon na kilala sa e-sabong. Kaya kapag sinabing may kinalaman siya, hindi lang ito tungkol sa krimen, ito'y tungkol sa kapangyarihan, impluensya at politika. Pero bago tayo magmalalim, tanungin natin, sino nga ba si alias Brown at bakit siya mahalaga sa kwentong ito? Si alias Brown o Alan Bantiles ay dating empleyado ni Atong Ang. Siya kasama si alias Totoy ay itinuro bilang mga whistleblower na naglalahad ng mga detalye ng kaso. Pero heto ang plot twist, si Atong Ang sa kanyang depensa ay nagsampa ng kaso laban kina Brown at Totoy. Inakusahan sila na extortion, 300 million pesos daw ang hinintay nila para hindi siya isangkot sa kaso. Ngayon, let's be real. Sa Pilipinas, kapag may ganitong klaseng akusasyon, madalas may dalawang panig. Ang mga nag-aakusa at ang mga nagtatanggol, Si Atong Ang sa isang banda ay nagsasabing biktima siya ng pangingikil. Sabi niya, you will know the truth, The truth will come out in time. Pero si alias Totoy naman, matatag ang kanyang kwento. Sinasabi niyang si ang mastermind at may ebidensya daw siya na siyang ipapakita. Kung ikaw ang hukom, kanino ka maniniwala? Ang negosyanteng may malaking pangalan o ang whistleblower na dating nasa loob ng operasyon? At bakit nga ba may ganitong klaseng labanan?
Dito pumapasok ang politika. Ang sabungero sabungero case ay hindi lang tungkol sa krimen, ito'y tungkol sa mga koneksyon sa kapangyarihan. Mula sa lokal na pulis hanggang sa mga malalaking opisyal, uncertainable. Hetong mas malalim na tanong bakit may ganitong kaso? Ang sabong ay hindi lamang sport Ito ay negosyo na may malalim na ugat sa politika. Sa Pilipinas, ang industriya ng sabong ay konektado sa mga lokal na opisyal, pulis at negosyante. Si alias Totoy ay nagsabing may mga pulis na nasangkot sa pagdukot. Hindi lang iilan, kundi mahigit 20 daw. Isipin mo, kung totoo ang mga akusasyon, may sistemang krimen dito na hindi lang basta pagpatay. May kinalaman ito sa kontrol ng isabong na nagdudulot ng bilyong-bilyong kita. Kaya't ang tanong, ito ba ay tungkol sa pag-alis ng mga mandaraya sa sabong tulad ng sinasabi ni Totoy o may mas malalim na motibo tulad ng pagprotekta sa monopolyo ng isabong? At eto pa, si Gretchen Barreto, isang aktres, ay nadamay rin. Sabi ni Totoy, siya ay bahagi ng Alpha Group na konektado sa operasyon. Pero ayon kay Atong Ang, si Barreto ay investor lamang, hindi mastermind. Ano ang totoo at bakit nadadamay ang mga ganitong personalidad? Ang sagot, kapangyarihan at pera. Sa Pilipinas, ang negosyo at politika ay magkapatid. Ngayon, magpapakaan tayo, totoo tayo with a twist of humor. Isipin mo, ang Pilipinas ay parang isang malaking sabungan. Sa isang sulok, si Atong ang hari ng isabong na may koneksyon mula Manila hanggang Malacanang. Sa kabilang sulok sina alias Brown at Totoy na parang mga underdog na gustong-gusto ng drama. At sa gitna, ang mga nawawalang sabungero na parang mga manok na nawala sa laban. Pero seryoso, ang kasong ito ay salamin ng mas malaking problema, ang korupsyon at impluwensya sa sistema. Kapag may pera at kapangyarihan sa laro, sino ang talo? Ang mga ordinaryong Pilipino tulad ng mga pamilya na nawawalang sabungero na hanggang ngayon ay naghihintay ng hustisya. Kaya't para sa mga kabataan at OFWs na nanonood, ito ang aral. Ang politika sa Pilipinas ay hindi lang laro ng sabong, ito'y chess. Pero sa mga pawn at mga ordinaryong tao, kaya't kailangan natin maging kritikal, magtanong at mag-imbestiga. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, si Atong Ang at Gretchen Barreto ay isasama na sa investigasyon. May plano rin daw na i-map ang ilalim ng Taal Lake para hanapin ang mga katawan. Pero itong tanong, magkakaroon ba ng hustisya o mauuwi lang ito sa isang palabas? Ang Sabungero case ay hindi lang tungkol sa mga nawawalang tao. Ito'y tungkol sa transparency, accountability, at kung paano ginagamit ang kapangyarihan. Para sa mga kabataang Pilipino at OFWs, ito ang oras para maging aktibo, magtanong, magsaliksik at huwag basta maniwala sa mga balita. Mga kababayan, mula Manila hanggang Dubai, mula Cebu hanggang London, ang kaso ng mga nawawalang sabungero ay hindi lang isang kwento ng krimen. Ito'y kwento ng kapangyarihan, korupsyon at ang laban para sa katotohanan. Si alias Brown, si alias Totoy, si Atong Ang, sila ang mga piraso ng isang mas malaking puzzle. Ang tanong, sinong magwawagi sa labanang ito? Kaya't para sa mga kabataan at OFW sa Montreal, Riyadh, Sydney at ibang panig ng mundo, itong hamon ko sa inyo, be informed, be critical, be involved. I-hit ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Our goal, 100,000 subscribers para mabot natin ang mas maraming Pilipino. Kung gusto ninyong suportahan ang aming misyon, magpadala ng super thanks. Malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ang ganitong kwento. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video, keep fighting for the truth. Mabuhay ang Pilipinas!